Kaya nga sinabihan ko pa siya tayo na marami din akong anak na sa asawa ko, sabi ko. Pero ni isa wala silang, na hindi ako nag-guidance, hindi sila nag-guidance. Dahil mayroon silang hiya sa kapwa nila. Pero si kuya nakikita ko, medyo lumaki ang ulo. Nakakalimot na yata sa nakaraan tayo. Kaya nga tayo. Sa nakaraan. Hindi ko mawari tayo sa kanya kung paano ang gusto niyang pagturo ko sa kanya. Nakikita naman niya kung paano ko siya tayo. Pero kapag siyempre mapuno naman ako, masaktan ko siya. Pero hindi niya alam na yung ginagawa niya kapag nasaktan ko medyo din yung loob ko. Kaya lang, siyempre ayaw ko lang naman na mapariwara ang buhay niya, kaya tinutuwid ko, pero ganun pa rin. May problema ba sa akin? Wala po. Kay papa mo? Wala po. Sa mga taong kasama mo dito? Wala naman po. Bakit nagiging ganun nga? Hindi ko maintindihan eh. Bakit nag-iiba ka? 2 weeks lang kayong nalipat dito. 2 weeks lang tayong hindi magkakasama. Ganun na. Hindi ko alam, mawawala ka na pala. Tatanggalin ka na pala sa school. Maganda ba yan? Hindi po. Maganda sanang ibalita ni papa mo sa akin. Si Albert, tanggalin niya sa school. Pinagbubutihan pa. Ganun sana. Masaya din ako tayo na sinasabi nila na siya ay may utak, marunong. Pero wala. Paano ganyan? Marunong nga, wala man respeto. Wala din silbi. Hindi ko maiisip kay Albert kung ano yung naiisip niya sa sarili. Porque mayroon siyang may katalinuhan ng kunti na nag-iba na. Yan nga tayo, yan ang tayo ang nasaktan ako sa sinabi yung guro. Sabi tayo, hindi niyo ba pinang-aaralan si Albert? Parang sabi niya. Ay, naku sir, sabi ko, minsan nasasaktan ko pa sa ko sa kanya, sir, pero wala pa rin, sir. Sabi ko, mainitin ang ulo. Mapambuli sa kapwa, sabi. Naku. Nakakabuti ba sa inyo yung paghihigpit naming mga magulang mo? Opo. Nakakabuti pala eh. Alam mo naman yung hindi pagsunod sa magulang, napapahamak, di ba? Opo. O kaya ka napapahamak, di ba? Hindi ka sumusunod na. Opo. Huwag na maulit, Bert. Sayang. Ay, kung maulit pa, tatay talaga, kick out ang abutin niya talaga, tay. Kasi, hindi ko alam kung ultimatum yun ng niya, pero sa alam ko kapag gumawa pa, kayo nang makiusap tayo na. Kaharap ka tay. Sigurado yun kasi sino bang nyo, sinabi ko kayo tay. Kami ni Tekram po. Ay, Tekram, vlog pala kayo ni Tekram. Opo sir, sabi ko doon sa principal. Ano naintindihan mo na ngayon sa pag-uusapan ngayon? Pag ginawa ko pa rin po mga bagay na ganun po. Sino po mapag-aral. Masususpindi ka dyan. May record ka na. Kahit saan hindi ka natatanggapin. Gusto mong mabalik doon sa dati? Hindi po. Anong kailangan mo sabihin? Kay papa mo? Hingi pa ako ng tawad sa nagawa ko po. Sa inyo din po, tay. Malakasan mo yung salita mo. Malakas ang salita mo kapag pero ngayon, ba't ang hina? Nagagalit. One time tayo, narinig ko to. First time kong marinig na magalit sa Iba pala ang sigaw. Kala niyo wala siguro ako nun. Kaya nga sabi ko tayo, kapag nagalit yan ako, kulang lang parang kainin pa yung isang tao. Alam mo, Kuya Bert, wala man ako o sino man ang kinakatakutan mo, sa kanya ka na matakot. Lahat ng galaw natin nakikita niya. Opo.
Naintindihan mo ang ibig ko sabihin? Opo. Tay, sorry po sa nagawa ko po. Ano po, pangako po hindi ko na ulitin po. Papatunayan ko rin po sa inyo po. Sa kanila rin po. Huwag na maulit yung sa school. Opo. Ibigay mo na yung best mo, yung respeto mo sa papa mo, kahit di na yun sa akin. Kasi sana yung nandito, hindi naman kita mababantayan eh. Opo. Yung paghingi mo kaya ng sorry, ibig sabihin kaya talagang tanggalin mo yung ugali mo na mainitin ng ulo. Tapos yung kaya gusto kong isipin mo yung pinanggalingan mo kung saan ka nang galing. Yun lang ang gusto kong baguhin mo. Kung ano ka noon, dapat hindi ka magbago sa dati mong anyo noon na bilang isang bata na mabait noon. Dapat sana, hindi porke medyo meron ka ng konting kaalaman na sabi ko, dapat sana yun ay panghawakan mo para lumakas pa yung gumaling ka pa na. Hindi yung, porke may alam ka na, sabihin mo sa kasama mo na bobo o walang pinag-aralan. Hindi yun. Dapat kung talagang ikaw ay meron kang alam na sa eskwelahan, dapat na maintain mo yun. Kung pwede pa, lampasan mo pa sila. Lahat sila doon. Ganun ang gusto ko sana. Hindi yung yung away, hindi yung barkada ang gawin mo. Iyan mo lagi si God dyan sa sa puso't isip mo. Siya lang naman talagang makakapagbabago sa atin kahit sa kanila. Si God, tas family mo, papa mo, especially ang papa mo. Hindi magsasakripisyo ng ganyan ang papa nyo sa ganyan kung ayaw kayong mapabuti. Lagi niyong isipin yun. Opo. Kaya nga po, hindi na ako nag-asawa dati dahil sa kanila. Gusto ko lang sila makasama. Pero wala pa rin tayo. Kung talagang loko ako tayo, ialisan ko sila na mag-asawa ako. Kaya lang, iniisip ko yung sila, kawawa. Gusto mong iwan kayo ng papa mo dito? Hindi po. Gusto mong mangyari yun? Hindi. Kaya nga sinabihan ko tayo, kung yun ang gusto niya, di magkakahiwalay kami. Kung yun ang gusto. Kasi, ako tayo, akala nila, hindi ako nagsasakripisyo. Nagsasakripisyo ako dito dahil sa kanila. Dahil nakatutok ako sa kanila. Gusto ko talagang sila ay matutukan. Pero wala eh. Hindi ko man kasi kaya silang sa eskwelahan kasi hindi ko man nakikita. Pero dito tayo, kaya ko silang kaya lang medyo kapag nasa labas na, anak ko. Okay, huwag kayong mag-alala tayo. Meron na tayong bagong tutor. Pinakausapan ko na soon makikilala niyo po. Kasi hindi pwedeng wala silang tutor. Mas maganda kasi tayo talaga. Ginawa ko po lahat para mapakiusapan po siya. At magkakaroon na kayong bagong tutor ulit. Teacher dito. Kasi mahalaga yung tutukan sila eh. Kung hindi nga lang nahintutay, baka lahat yan with honor na sa matapos ang Albert, ilagay mo lang lagi sa isip at puso mo. Yung binubuhos kong pagmamahal sa inyo, hindi lang sa akin yun. Nanggagaling yung kay God. Kung sa akin lang yun, noon pa, sumuko na ako sa inyo. Pero pinipili kong mabuti sa inyo. Pinipili kong mabuti sa inyo. Lagi mong isipin yun. Yung pagmamahal na yun, nanggagaling sa ating Diyos. Yung pagmamahal na yan sa inyo. Tandaan mo lagi, kung di ko kasama si God dito sa paggabay sa inyo, baka di tayo nagsasama-sama ngayon. Kaya lagi mo papasalamatan si God. Huwag kang magiging lalaki yung ulo mo. Lahat ng nagpapakataas, binabagsak ng ating Diyos. Tandaan mo yun. Totoo yun.
ang walang respeto sa magulang, tandaan mo yan. Ngayon, kung di ka nabubuhay na ayon lahat sa kagustuhan ng ating Diyos, mapapahama kayo. Tandaan nyo yan. Basta gagawa kayong mali. Yung huwag niyong tatanggalin sa isip at puso nyo. Nandito kami kasi nandiyan ang ating Diyos nakabantay sa inyo. Hindi biro yung pagmamahal na ibinibigay ko sa inyo, Bert. Laging tandaan yan. Opo. Kaya yung respeto mo kay Papa mo, huwag mong as pag-anuan mo pa. Yung paggalang mo kay Papa mo. Pagka nakita na, sinasabi ko naman yan, lagi sa inyo, pagka nakita ng ating Diyos yan, yung respeto, yung pagmamahal sa mga magulang natin, halos isang buwan yung walang update sa inyo. Ma-update ko man kayo, ngayon lang, yan pa yung update pa sa inyo. Yan ang mga gawa Problema tayo. pa. Kasi ayaw ko naman na takpan ko yung mga gusto ko, maano yung kwan niya. Kasi baka isang ano na lang kick out Ako niya din, tayo. ako din kasi tayo, ayaw ko ng yung kahit maaari sana, yung mga simpleng hindi na kailangan yun kasi family yan naman. Pero yung ganito, kasi sasabihin sa school, ba't yung mga ganyan-ganito na vlog nila? Ba't yung ganitong problema? Ba't hindi nila napapakita? Diba? Opo. Talaga tayo. Oh, ano sa tingin mong aral na natutunan mo dito, Albert? Ayan, humingi ka na rin ng tawad sa mga nasaktan mo. Sabi mo nga, hindi lang 10 yung mga nasaktan mo. Dito ka na humingi ng tawad. Ano po? Sorry po sa lahat ng nasaktan ko po. Ganun din po sa magulang din po nila. Sorry po. Ano mapapangako mo sa kanila? Sorry po sa lahat ng nagawan ko ng ng mali. Ganun din po sa guro ko po. Sorry po sa napakita ko pong maling asal po. And pinapangako po na hindi po mauulit yun. Mahal ko kayo kaya nagsisikap ako na mabago yung buhay niyo. Tandaan mo yan. Para hindi ka maligaw. Opo. Kasi kung di nyo kami papakinggan, ano pang silbi ko sa buhay nyo? Sabi nga ng papa mo, hanggat merong tumutulong, ayusin nyo at pagyaman. Ano naman yun eh. Pasensya na po kayo ka-Telegram. Ako, humingi din po ako ng tawad sa mga nasaktan po ni Kuya Albert, sa mga classmate po niya, sa mga magulang po ng mga classmate po niya. At pinapangako naman po ni Kuya Albert, hindi na daw po maulit. Alam ko may mati-disappoint kay Kuya Albert, pero ito po yung katotohanan. At mahirap naman puro lang yung natin. At least may natutunan po si Kuya Albert dito sa nangyari. At sa mga kabataan na yun nga, hindi nyo pagsunod sa ating mga magulang ay pwede ko kayong mapahamak. Kaya hanggat maaari, meron tayong pagsunod. Kasi kung mahal natin yung mga magulang natin, may pagmamahal tayo, nandun yung respeto. Sumasalamin ang papa mo sa'yo. Kung ano yung ginagawa mo doon, sumasalamin sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati ako. Ang tagal natin nagsama doon. Tandaan mo lagi yun. Opo. Kahit ako tayo, humingi din ako sa mga pasensya, sa mga nasaktan ng mga anak ko, si Albert, sa mga guro, especially kay sa principal ng Mapaniki National High School. At nagpapasalamat po ako dahil kahit papano at naiparating sa akin yung mali yung anak ko. At sa mga nanay ng mga nasaktan ng mga anak ko, humingi din ako ng pasensya at tawad sa inyo po. Sana po mabago ang si Albert ng yung ugali niya po. Yan lang po ang aking inaano sa anak ko. Maraming salamat po. At sana po mapatawad niyo itong anak ko po.
Mga Tekram, salamat din sa inyo, sa mga suporta nyo kay Albert, sa amin. Sana po, hindi kayo ma-disappoint sa kanya. Kumusta mo pala yung ano tayo? Sa mga ano po natin dyan, sa mga katekra mo natin dyan, ito lang, humingi rin po ako ng sorry, humingi ng kapatawaran sa mga katekram natin na umu-order po ng mga dishwashing liquid. Pasensya na po kung di po kayo naasikaso ngayon dahil nga po sa kwento po ng buhay po ni Ate Celine, napaga po yung pagbalik ko natin sa mission. At sa ngayon po, gaya nga po nung isang linggo, nasa ano po kami ni Kuya August sa bundok ng 4 days. 4 days na, Kuya August. 3 weeks ago, pinasamahan ko si Tatay Albert kay Kuya August para lahat po ng dito lang po sa bayan po namin at saka po sa barangka, maipasa ko kay Tatay yung hanap buhay po muna natin. Actually, yun na talagang ano niya. Kumbaga, binibigay ko na sa kanya yung pwedeng kitain dito para kahit papano makatulong po yun sa inyo. Opo. Tawad po. Kasi hindi naman pwede, Kuya Albert, na lagi ako nandito sa tabi nyo. Kailangan ng papa mo na pagsikapan, kayo din ba ang tawag doon, Tay? Yung pamumuhay nyo rito. Opo. No. Kaya ano lang, kailangan kayong makipagtulungan kay papa nyo. Para maging ano kayo. Kasi kung nandito ako habang buhay sa tabi nyo, hindi kayo matututo. Tama po ba ako? Tama po. Kaya, yun po, Tay. Thank you. Pagpasensyahan nyo na kung napaga yung pagpasa ko sa inyo ng aking pinasa yung hanap buhay. No? Pero siyempre yung mga medyo malalayo, iaano natin dyan kasi hindi po kaya ni Tatay. Humingi din po ako ng tawad sa mga sobrang layo. Kay Tita Mirmed din po. Bago sana, nasabi ko na po kay Nanay Jackie at Tita Mirmed na dahil nga po dun sa sasakyan na kausap nyo na hindi pa naayos yung papel nila para makapunta dito yung truck, minabuti kong schedule po yung pagpunta namin dyan. Kaso, yun nga, sa kwento po ng buhay po ni Ate Celine, napasyal po tayo sa lugar nila. Ngayon, parang tinatawag nga po tayo ng mission agad-agad ng kabundukan para sa mga batang gustong mag-aral at makabalik sa pag-aaral. Tapos, yun nga, sabi ko nga kay Tatay, yung isa pa na gusto niya, yung pong pag-iigat, masuportahan din natin. No? Dapat to kanina, dapat pala, nakalimutan ko lang pong ibigay yung pera, kaya po, kailangan nyo kasi ng 50 million, kaya... Malaki na tayo, malaki. Malaki na. Kaya truck, naman po isang truck. Para naman sa mga bata, kaya... Kaya gawin yung yan 100,000 tong December 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, okay. Kita ko ng dishwashing liquid dyan. Yung paghalo-halo natin. Dishwashing, yung paglipat mga katekram, ito po ang sabi ni Tatay, 100,000 per 2 months. Yun lang, Kuya Albert, promise mo sa akin. Promise mo sa mga katekram. Nagkasugat-sugat ako sa paggawa ng dishwashing liquid. Kuya Bert, tandaan mo yun. Okay? Opo. Yung nagkakalyo-kalyo ka sa pagpalipit ng takip. Pagbuhat, nakikita mo na, ako mismo nagbubuhat ng hindi sa pagsusumbat. Ayaw ko naman ng ganun eh. Opo. Gusto ko lang ilagay mo rito, dito, ay... Yung mga hirap. Si Tatay, sa mga hirap. Sa yung mga hirap tayo. Tandaan mo lagi yun. Para maiwasan mo. Ay, bago mo gawin. Oo nga pala. Ang hirap palang kitain nito. Ganun lang. Tsaka laging napapasalamatan si God. Kasi sa inuulit ko,
kung di ko kasama si God talaga dito sa pagbuhos ng pagmamahal sa inyo, yung mabago yung buhay nyo, eh, baka nun pa gumibak na ako. Yan yung lagi mong isipin. Okay? Ah,